Sabay-sabay po tayo, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the anointed one. Let us proclaim J1 culture. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Ang palakpak ay pakara kay Lord. Once again, you are invited, Holy Spirit. Uuwi ang lahat ay nabago, natuto, na in love sa'yo at higit na napalapit sa'yo. Habang lumalapit sa'yo, natatanggap ang healing, natatanggap ang miracle, natatanggap all the best from you. Pumalakpakan tatanggap ng lahat ng inihanda ni Lord. Say hallelujah! Magiging mas masaya ka kaysa nung pumasok ka. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, uuwi kang mas masaya kaysa nung dumating ka. Uuwi kang pinagpala, na bago, lumakas, gumaling, lumaya. Pumalakpak na nagsasabing yes. Maging mga nasa online in Jesus' name. Praise God. Ako po laging excited. Kayo po? Siyempre, kasi ang ating pag-uusapan lagi ay ang patungkol sa salita ng Diyos at mensahe ng Panginoon. Okay, so akin pong topic, hanggang ano lang po ako pala. Hindi ako nakapagbigay ng example. Kasi natapos na kanina. Kinat ko na po. Kasi pinipilit po natin na maximum of 2 hours po tayo. Masaya ba kayo doon? Ba talaga nga masaya? 2 hours lang. Okay lang. So, I want to welcome ang galing Manila na dinala ng ating kapatid from Alagao. Welcome. Yeah, welcome. You are welcome in this family. And mahal na mahal tayo ng Lord. Sabihin mo naman sa iyong kaliwat kanan, sobra tayong mahal ni Lord. Imagine mo yung ginawa ni Christ sa cross. Tayo dapat ang naparusahan dahil tayo makasalanan, pero siya ang naparusahan. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, hindi na yan mawawala sa utak ko. Sobra akong mahal ni Lord. Ano mang mangyari, mahal ako ni Lord. At dahil mahal ako ni Lord, kapag ka ako'y napapaligaw ng landas, hahatakin niya ako pabalik. Amen? Gagawa si Lord ng paraan para ikaw ay balik, para ikaw ay hindi makaranas ng apoy sa impyerno. Walang makakaranas dito ng apoy sa impyerno, wala. Why? Pagka ikaw ay medyo napapalayo, kagaya ng Great Shepherd, ang Great Shepherd, yan po nag-aalaga sa mga tupa. Tayo tupa ng Diyos, hindi ko kayo tupa. Tayong lahat ay tupa ng Panginoon. Amen. At pag namamali, dito ka, ikaw naliligaw ka, dito ka. Medyo masasaktan ka lang ng konti. Pero ikaw ay tinutuwid at dinadala sa tamang landas. Sino yung gusto yon? Kaya diretso lang tayo. Amen? Okay, so my topic, at isusundo ko po ito next week kasi hindi ko po natapos kanina. The Holy Spirit transforms the thinking of a tender heart. Having joy, peace, and victory in trials. Ito naman yung gusto natin sa pagsubok na tayo ay may kagalakan pa rin, may kapayapaan, at may tagumpay. Sino may gusto ng kapayapaan, kagalakan, at tagumpay sa kabila ng pagsubok? Ibig sabihin, magtatagumpay ka kasama si Lord. Ang kasama nating Diyos ay buhay. So, ito'y nararanasan ng may mga malalambot ang puso. Again, bakit po tumitigas ang puso? Because of sin. Ang nagpapatigas po sa puso ng tao ay kasalanan. Itinuro ko po sa bawat isa na
Ikaw at ako, mula na makakilala sa Panginoon, tinanggap mo si Christ, binigyan ka ng bagong puso, Ezekiel 36:26. Paniwalaan mo ito. Hindi mo kayang magkaroon ng bagong puso. Ang nagbigay ng bagong puso, lumikha ng bagong puso, nilikhaan ka at ako nung tayo mag-surrender ng buhay sa Kanya. Nung tayo ma-born again. Nung tayo ay nagkaroon ng genuine faith kay Lord. Meron ka ng bagong puso. Kaya lang, yung bagong pusong yan, nagkaroon ng katigasan noon. Sabihin natin, noon yun. Bakit naging matigas ang puso ng iba? Because of the situation, because of the problem, dahil lang ginawa ng taong mali. At added to that is the kasalanan. Ikaw at ako ay naging malinis. Hindi dahil ikaw ay nagsisi. Naging malinis tayo dahil tayo nanampalataya na tayo bilang tinubos ni Kristo at nagkaroon ng relasyon kay Lord at na-born again. Bayad ang kasalanan natin. We are redeemed already. Kaya ang kapalit noon, nung tayo magsuko, binigyan tayo ng bagong puso. Kaya lang as we go along, habang sa ating Christian walk, ay minsan hinahatak pa rin ng barkada. Nahahatak pa rin ng maling grupo. Ay sausaw din daw doon. Kalahati na sa mundo, kalahati na kay Lord. Dati yon, sabi mo, noon yun. Ay mahirap kaya yung ikaw ay lalakad bilang Kristiyano, ikaw ay ang kalahati nasa mundo, gawaing makamundo, ang kalahati talagang pag nasa church, church. Pero noon yun. Sabi mo, noon yun. Ngayon, straight ka na kay Lord. Pumalakpak kang going straight to the right path of the Lord. Kaya unti-unti tayong binago through the Word of God. Bakit tayo? Dating ang isang paa ay nasa mundo, ang isang paa ay nasa kay Lord. Nung babago pa tayo, nahirapan tayong magbago. Hindi naman talaga natin kayang baguhin ang ating sarili. Si Holy Spirit talaga, sa isang taong totoong born again, siya ang bumabago ng buhay. Through the Word of God. Ngayon, tayo binigyan ng bagong puso. Bakit sometimes Kristiyano na matigas pa rin ang puso? Because of sin. Binigyan na tayo ng bagong puso, lakaran mo ang gusto ng Panginoon. Pag ikaw ay may nagawang kasalanan, magsisi, tumalikod sa kasalanan. So wala na magpapatigas sa puso. Pero hanggang hindi mo inaamin ang kasalanan, at sa iba mo ibinibintang ang kasalanan, bagamat ikaw ang nagkamali, yan po'y nagpapatigas sa puso. At kapag ang puso ng tao'y matigas, batuhan mo man tamnan ng salita ng Diyos. Pag ang puso ng tao ay matigas, ito'y kagaya ng bato. Na diligan mo man ang rocky soil, diligan mo man yung nakatanim na halaman sa matigas na lupa, hindi po yan tutubo o hindi yan lalago. Nakukuha niyo po ang aking sinasabi. Likewise, kapag ang tao ay nanatiling matigas ang puso, bagamat siya may bago ng buhay, bagong puso, tumubog pa rin sa kasalanan, yan po'y tumitigas ang puso, diligan man ang salita ng Diyos, hindi po lumalago. Pero ang kaharap ko dito, palago ng palago ang buhay espiritual. Hindi ipinibintang sa iba ang pagkakamali, sa halip, tinatanggap pag ikaw ang mali. Sino yon? Taas nga ang kamay na tinatanggap mo kay mali. Oh, praise the Lord. Palakpak mo yung dalawang kamay. So yun na nagpapalambot. Yung kasalanang alam mo, hindi mo na ibinibintang sa iba. Inaamin mo na. Kung ikaw talaga nagkamali, yun po ang may malambot na puso. Kaya, pag dumadalo sa church, tumatanggap ng salita ng Diyos. Ito'y binhi. Ang salita ng Diyos ay binhi. At habang inahasik yan sa matabang lupa, sa pusong malambot, matututo ka, mababago ka, mapapalapit ka kay Lord, mapapagpala ka.
Yun po iyon. Ako, ang dami ko nang nasabi. Yun po iyon. Gets po natin? Kaya, kung ano man ang alam mong mali, takwil agad. E di, may soft heart ka. Huwag kang magseself-pity. Huwag kang magseself-pity. Mahal ka ni Lord. Sobra kang mahal. Sobra tayong mahal ni Lord. Pumalakpak ka nagsasabi, sobra tayong mahal ni Lord. Walang kasalanan makakapagpahiwalay sa iyo, I decree and declare. Why? Iba na. Ang mga Kristiyano, hindi na yung dating, yung genuine Christian, hindi na yan gumagawa ng kasalanan kasalanan na makapagpapawalay sa Kanya sa Panginoon. Sa halip ito isinusuko lahat. Why? Nasa iyo si Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. So the Holy Spirit transforms the thinking of a tender heart. Kaya ang result, pag nabago ang isip, meron kang peace, meron kang love, meron kang joy and victory in trials. Mahalaga yan. Peace, joy, victory, and love in trials. Yan ang may tender heart. Nakakangiti ka pa rin. Alam nyo, huwag kayo mawawala next week. Hindi ko po kasi ito na ituloy. Mas maganda pa po next week. Binabago ng banal na Espiritu ang pag-iisip ng malambot na puso. Binabago. Hindi mo kayang baguhin ang sinuman. Dumakdak ka man ng dumakdak maghapon. Hindi mo kayang baguhin ang tao. Si Holy Spirit lang. All you need to do is to pray and humble yourself. And to love ang mga nagkakasala. Show love. Show a good example unto them. And that is very powerful. Maging bukas kang aklat ng Biblia. Be a good example. And you will reap great blessing. What you have sowed. Kung ano man ang itinanim mo, aanihin mo. Galatians 6:9. So binabago ng banal na Espiritu ang pag-iisip ng malambot na puso. Nagkakaroon ng kagalakan, kapayapaan, at tagumpay sa mga pagsubok. Sabi mo, wow. Makikita mo ang tao sa pagsubok kung siya may matigas na puso o malambot. Yes, Christian. Pero merong malambot at matigas. Ang nagpapatigas ay kasalanang hindi itinakwil. Kailangan itatakwil mo yan para yung space para sa puproduce ni Holy Spirit na love. Ipuproduce ni Holy Spirit na joy. Si Holy Spirit po ang nagpuproduce ng love. Si Holy Spirit ang nagpuproduce ng joy and peace and courage and the anointing. Siya po ang nagpuproduce. Kaya kailangan pag may alam kang kasalanan na nananalaytay pa sa'yo, isuko mo para maramdaman mo ang pag-ibig sa panahon na ikaw ay may pagsubok. Ang kaharap ko rito, nakakaramdam ng love, nakakaramdam ng peace, merong joy. Despite ng pagsubok, may malambot kang puso. Say hallelujah! Yan ang may malambot na puso. Ang mga pagsubok ay bahagi ng paglalakbay ng bawat mananampalataya. Hindi natin pwedeng sabihin, ako'y born again na, siguro wala na akong pagsubok. No. Walang ipinangako si Lord na mawawala ang pagsubok pag born again. Sa halip ang pangako niya, hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo pababayaan. Magkakaroon kayo ng lakas, kagaya ng lakas ng pakpak ng agila. Sa pagsubok, ang tunay na nananampalataya, Isaiah 40:31, magkakaroon ng lakas na pakpak ng agila. You will be above the problem. You will be above the storm because the Lord is with you. Amen.
Yan si Mielo, Victory Operation. Amen? Walang sino man ang ligtas sa kabiguan, sa pagkawala, karamdaman o may hirap na panahon. Ngunit hindi nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay madaig na mga pagsubok. Ang gusto ng Panginoon, daigin mo ang pagsubok sa magitan ng banal na Espiritong nasa iyo. Magtatagumpay ka sa bawat pagsubok na iyong pagdadaanan. Kasama natin si Lord. Sabihin natin, may kasama tayong buhay na Diyos, makapangyarihang Diyos, tapat na Diyos, mapagmahal na Diyos, mapaghimalang Diyos, pasado sa mga pagsubok. Sa pagsubok, you will be above the storm. Sa pagsubok, may lakas kang mararanasan. Sa pagsubok, mararanasan mo ang katapatan, ang kapangyarihan ng Diyos, at magagawa ni Lord sa buhay mo ang hindi kayang gawin ng Lord, ng tao. Bubuo si Lord na magandang patotoo sa buhay mo. Bubuo si Lord na magandang patotoo. Patutunayan niya ang tapat siya. Patutunayan niya ang kapangyarihan niya. Patutunayan niya ang pangako niya. Sa mga dumadaan sa pagsubok, patuloy lang tayong manampalataya. Taas ang kamay ng patuloy na mananampalataya sa Panginoon. Ipalakpak mo yung damdaman. Say hallelujah to the living God. Sabihin mo, papasa ako sa lahat ng pagsubok. Taglay ko ang kagalakan at kalakasan at kapayapaan. May kasama akong Diyos na mapagtagumpay. May kasama akong Diyos na makapangyarihan. May kasama akong Diyos na tapat. Ipalakpak mo yung kamay sa Panginoon. Sinasabi po ba natin yan? Yan ang gustong marinig ng Lord. At dyan po naririndi ang dyablo. Kapag sinasabi mo yung gusto ng Panginoon, pag sinabi mong may kasama kang Diyos na makapangyarihan, nako, ang dyablo ayaw marinig ng dyablo ang kabutihan ng Diyos. Kaya lagi mong babanggitin, kay buti mo, Lord. Sa kabila ng pagsubok, ano sasabihin mo? Sobrang buti mo, Lord. Sa halip na sabi mong, grabe ang pagsubok, ang sasabihin mo, grabe ka, Lord. Sa halip mo sabihin, ang tindi ng pagsubok na meron ako, ang sasabihin mo, ang tindi ng pag-ibig mo sa akin, Lord. Sabihin mo nga ngayon, ang tindi naman, Lord, ang kapangyarihan mo. Ang tindi, ang grabe, alam ko, Lord, ang grabe ang kilos mo. Totoo po bang mas grabe ang kilos ng Lord? Eh bakit ba tayo buhay pa ngayon? Kahit may nagagawang mali, tama? Eh grabe ang biyaya mo, Lord. Binabago mo kami, Lord, araw-araw. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Sabi mo sa iyong katabi, patuloy ka pa rin inaayos at binabago ni Lord. Hindi pa tapos ang mission natin sa lupa. Amen? Habang tayo gumagawa, humahakbang sa gusto ng Panginoon, pagpapala naman. Hahabulin ka ng pagpapala. You will surround with a favor like a shield. Say hallelujah! Mamaya ako magpapatotoo sa mga sinasabi ko sa inyo. Mamaya. Maganda. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, ang Lord ay naglumili ka ng magandang patotoo sa buhay ng bawat isa. Sinong naniniwala ron? Sumanap ka na sasabihan ng Lord ay lumili ka ng magandang patotoo mula sa pangit na sitwasyon. Lumili ka ang Panginoon ng magandang patotoo. Mabubuhay tayo hanggang gusto ni Lord. Mabubuhay tayong malalakas. Mabubuhay tayo na tinatanggap ang abundant life na ipinangako ni Lord. John chapter 10 verse 10b. Ang sabi ng Panginoon, pumunta ko sa lupa upang bigyan ko kayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Hindi buhay na ganap na kasya-kasya lang, kundi kasiya-siya. Sabihin mo, magagala ka sa kilos ng Lord. Aani si Lord ng parangal sa buhay mo. Aani si Lord ng parangal sa buhay mo. I decree and declare in Jesus' name, you are continually guided. You are anointed to flourish and you are abundantly blessed. Isaiah 58 verse 11.
ang Lord ay mapaparangalan sa buhay mo. Patuloy lang tayo magpasakop sa Kanya. The Lord says in Proverbs 22:4, riches, glory, and honor will be upon you. Ikaw na mapagpakumbaba. Ikaw na may banal na takot. Sabi ng Proverbs 22:4, riches, glory, and honor. Taas ang kamay na may banal na takot sa Lord. Riches, glory, and honor will be you. Taas ang kamay ng may pagpapakumbaba at may banal na takot sa Lord. Riches, riches. Ang iba hindi nataas ang kamay, hindi ata nakikinig. This is a word. Prophetic word ito. Makinig kang mabuti. Narito ka para makinig. God is releasing this word. Proverbs 22:4. Riches, glory, and honor. Taas ang kamay. You are humble and you have a God-fearing heart. Riches, glory, and honor. Proverbs 22:4 belongs to the humble and God-fearing heart. Say hallelujah. I claim it. Sabi mo, I claim it, Lord. All the best plan of the Lord will be yours. Say hallelujah. Malambot ang puso. Say hallelujah. Malambot ang puso. Say amen. Kasi ang malambot ang puso, yan ang tumatanggap ng pagpapala talaga. At ang inihasik ngayon ay binhing pagpapala. Sino tumatanggap dito? Lalakas ka at sisigla. Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag kayong makiayon sa tukbo ng mundong ito, kundi magbago kayo ang magitan ng pagbabago ng inyong isip. Paano yun? Paano yun magbabago ang isip? Hindi mo kaya. Pati nga puso mo, hindi mo kayang baguhin. Si Lord ang nagbigay ng bagong puso. Ang kailangan lang sa bagong puso na binigay ni Lord, pag may kasalanan, iwaksi. Kasalanan nagpapatigas. Paano to? Bibigyan magkaroon ng bagong isip. Si Holy Spirit din dyan. Hindi mo kaya. Magpasakop lang tayo sa Panginoon. Mag-pray, sumunod, magtiwala sa Kanya. Hindi mo kayang baguhin ang isip mo. All we need to do is to say, ikaw lang, Panginoong Diyos, ang may access sa isip ko. Kayang sabihin? Taas ang kamay na nagsasabi na gusto mong sabihin kay Lord, Panginoong Diyos, ikaw lang ang binibigyan ko ng access sa isip ko. Taas ang kamay. Ilagay ang kaliwang kamay sa kabila. Sabi mo, ikaw lang, Panginoong Diyos, ang may access sa isip ko, sa puso ko, sa buhay ko, spirit, soul, and body. Panginoong Diyos na lumikha ng langit at lupa, kayo lang ang binibigyan ko 24 hours in a day, 24/7, in a week, in a month, in a year. Kayo lang, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan mo, Holy Spirit, kayo lang po ang binibigyan ko ng access sa isip ko from this day on forward. Kayo lang po, saradong pintuan sa anumang darts of the enemy. Sarado ang mga negative, sarado ang lungkot, sarado ang takot, sarado ang pangamba, sarado sakit karamdaman, anumang ibinubulong ng kaaway, iwinawaksi ko ito. Lahat ng negative utterances, balik sa enemy. In Jesus' name, ako'y covered by the blood. Ang isip ko, covered, dedicated sa iyo, Lord. Covered by the blood of Jesus. I am set apart. I am a child of God. I belong to you, Lord. You are my Lord, Jesus Christ. You are my everything. You are my provider. You are my healer. Riches, glory, and honor. Dahil ako'y mapagpakumbaba at ako'y may banal na takot sa iyo. Salamat sa good future. Good future. Best plan mo, Lord, ang aking tinatanggap. Kasama kita, buhay na Diyos, mapagtagumpay ako. Pinili mo ako, anak mo ako, Lord. Naririyan ka para ako'y linisin, patawarin. Patawad, Lord, sa lahat ng aking pagkakamali. Ngayon, bagong isip, bagong puso, bagong buhay. In Jesus' name, palakpakan natin si Lord. Sino lang ang bibigyan mo ng access, binigyan mo ng access? Ang Panginoong Diyos. Why? Huwag kayong makikiayon sa takbo ng mundong ito. Huwag. Huwag na huwag. Magbago kayo
Sa magitan ng pagbabago ng inyong isip. Kaya, yung pagbabago ng isip, hindi mo kaya. Si Holy Spirit yan. So, kumikilos ang banal na Espiritu sa loob ng mga mananampalataya upang baguhin ang kanilang pag-iisip. Si Holy Spirit talaga. Kumikilos, ba't wala? Hindi ko pa pinadala? Wala akong pinadala? Wala. O, makinig na lang po kayo. Kumikilos ang banal na Espiritu sa loob ng mga mananampalataya upang baguhin ang kanilang pag-iisip. Kapag nananatiling malambot ang ating puso sa Diyos, nagsisimula nating makita ang pagsubok sa ibang paraan. Ibang pananaw na meron ka kapag may malambot kang puso. Na sa pagsubok, hindi mo sasabing, pinarurusahan ako ni Lord. Hindi pa. Pinagdidiskitahan mo si Lord. May pananaw kang iba, may tama kang perspective na sa pagsubok may patutunayan si Lord na matinding kapangyarihan, matindi ang kanyang purpose, matindi ang kanyang, patutunayan niya ang kanyang katapatan. Kapag nananatiling malambot ang ating mga puso sa Diyos, nagsisimula nating makita ang mga pagsubok sa ibang paraan. Hindi bilang hadlang nagsisira sa atin, kundi bilang pagkakataon upang maipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, katapatan at layunin. 3 bagay ang nagaganap kapag ikaw ay nagpasakop sa Lord sa kabila ng pagsubok. Meron kang malambot na puso, papatunayan ni Lord sa iyo, siya'y tapat. Pakikita ni Lord sa iyo ang kanyang kapangyarihan. Patatlo, papakita ni Lord sa iyo ang kanyang layunin, the purpose. Gets po natin? Basta meron tayong malambot na puso. Ang nabagong pag-iisip ay nagbubungan ng 3 bagay. Pinadala ko yan? Pinadala ko? Diyan ba kayo? Yan. Ang nabagong isip, pag-iisip, ay nagbubunga ng 3 bagay. Kapag ang isip ay nabago through the Word, through the presence of the Holy Spirit, habang ikinagpapasakop, sumusunod sa Lord, meron kang mararanasan na magandang 3 magandang bagay sa pagsubok. Number 1, kagalakan sa gitna ng pagsubok. 2, kapayapaan sa gitna ng kawalang katiyakan. Meron kang peace, meron kang joy, at tagumpay sa gitna ng pakikipaglaban. Sino rito ang may laban, may pagsubok, tagumpay ka? Sino rito ang mayroong test, may trials, may peace ka? Even sa uncertainty, meron kang peace, meron kang joy. Sino nakakaranas dito ng joy and peace and victory? Say hallelujah! Peace, joy, and victory. Nagdeklara ka sa 5 tao, sabi mo, peace, joy, and victory. Meron kang soft heart. Meron kang soft heart. Peace, joy, and victory to all who has the tender heart. Sino ang may tender heart? Nagtakwil ng mga mali. Ng mga kasalanan. Ano nagpapatigas sa puso? Kasalanan. Pag inaalis mo yan, lumalambot ang puso. Pag lumalambot ang puso, nagkakaroon ka ng renewed mind. Through the Word, may malambot kang puso, sumusunod ka. Mahalaga sa iyo ang Word of God. Yan po, mamaya ituturo ko sa inyo paano magkaroon ng renewed, isang bagong isip. So, kapag nabago ang isip, nagbubunga ng 3 bagay. Ano po yung 3 bagay? Peace, joy, and victory. Meron kang gakalakan sa gitna ng pagsubok. Meron kang kapayapaan
sa gitna ng kawalan ng katiyakan at may tagumpay ka sa gitna ng pakikipaglaban. Sino yun? Sabihin mo, victorious ka, ha? May peace ka at joy. Gawin natin sa English. Because of the Holy Spirit, we can have, number 1, joy in trials, peace in uncertainty, and victory in battles. Taas ang kamay, you will have victory in battles, joy in trials, and peace in the uncertainty. Ano gayong uncertainty? Doon sa mga bagay na hindi mo tiyak, kawalan ng katiyakan. Hindi ka tiyak, uncertainty. Hindi ka tiyak kung anong mangyayari. Mamaya po ako magpapatotoo. You have joy in trials, peace in uncertainty. Trial may remain for a season, but your perspective can change today. Marahil sasabihin mo, ay noon pa ang aking pagsubok. Pero you can change your mind. You can change your heart today for you to receive victory and peace and joy. Today is the day the Lord has made. You will receive peace upon peace, joy upon joy, strength upon strength, victory upon victory. Tagumpay ka. Say hallelujah. Number 1. The Holy Spirit transforms and renews our minds. Binabago ng banal na Espiritu ang ating pag-iisip. Ang malambot na puso ay natututong mag-isip ayon sa pananaw ng Diyos. Romans 12:2. Pagbabago ng isip. Renewing of the mind. Hindi lang simpleng positibong pag-iisip, ito'y gawain ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kung paano tayo nagkaroon ng bagong puso, ito po ay bunga ng Holy Spirit na nasa iyo. Nagkaroon tayo ng bagong buhay, ito po'y resulta ng Holy Spirit na nasa iyo. Sino rito ang may bagong buhay dahil sa Holy Spirit ay nasa iyo? Sino may bagong puso dahil nasa iyo si Holy Spirit? Sino ngayon ang magkakaroon at nagkaroon ng bagong isip? Because of the Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Magiging iba na ang iyong pananaw. Sa pangit na sitwasyon, iba na ang iyong... Hindi ko na lang po ako nakarating doon sa aking illustration Next week, about thermostat and thermometer. Next week na po iyon. So, papaano magkakaroon ng pagbabago ng isip? Renewing of the mind. Hindi lang simpleng positibong pag-iisip, ito'y gawain ng Diyos ang magitan ng banal na Espiritu. Number 1, paano magkakaroon ng pagbabago ng isip? Yes, si Holy Spirit ang kikilos. Pero kung paano si Holy Spirit ay kumilos para magkaroon ka ng bagong buhay through the Word. Nagkaroon ka ng bagong puso through the Word. Magkakaroon ka ng renewed mind through the Word also. Without the Word, hindi mabobornagin ng tao. Kinikilos ni Holy Spirit ay Word, kaya ka nabornagin. Kinikilos ni Holy Spirit ang salita ng Diyos at ikaw na may Holy Spirit para magsuko ng buhay. Kaya kung gusto mong mabago ang lahat ng mali sa isip mo, kasi anumang mali sa isip, makikita yan sa iyong ginagawa. Nababago ka kasi nabago ang laman ng isip mo. Naborn again ka kasi nabago ang iyong pananaw. Akala mo noon, enough na ang magdasal ng paulit-ulit. Pero nalaman mo sa magitan ng Biblia na kung tayo tatawag sa Diyos, ang Diyos natin hindi nakikita. Na kung tayo tatawag sa Ama, sa pangalan ni Jesus, tayo diringgin. Paano nabago? Because of the Word.
Word of God ang kailangan. Unti-unti ka na bago kasi nakarinig ka ng word. Na ikaw pala dating nanonood lang sa mga nagtatanim, pero naunawaan mo nung marinig mo na kapag ikaw ay nagtanim, higit sa itinanim mo, ang aanihin mo. Nakalagay sa Biblia. Galatians 6:9. Generous heart, generous to give, generous you will receive. Narinig mo ang salita ng Diyos. Kaya ka na bago. Dating nanonood ka lang sa mga nagtatanim, ngayon nagtatanim ka na. Why? Ay, narinig mo ang salita ng Diyos na kapag nagtanim ka ng isang binhing matamis na santol, aanihin may matamis na santol. Hindi maasim. Tama ka ho? Hindi ka aani ng sinigwelas. Santol pa rin ang aanihin mo. Tama ka po? Kapag wala kang itinanim, anong aanihin mo? Pero dahil marami ka ng tanim, sabi mo siya katabi, partner, hindi ko alam kung gaano nakarami ang tanim. Ay nako, matinding tanim, matinding ani. Malaking tanim, malaking ani. Nagtanim ka, aani ka. Umalak pa ka mga magtatanim, aani ka. Aani lahat. Nagtanim ka ng pag-ibig, aanin may pag-ibig. Nagtanim ka ng kagalakan, aanihin may kagalakan. Nagtanim ka ng simangot, aani ka na makasimangot. Kaya ayusin natin ang ating tanim. At kailangan niya di itanim sa matabang lupa. O ngitian mo yung katabi, ano igaganti sa iyo? Matabang lupa yan. Ang hindi lang po aani ng ngiti. Kapag ikaw ay ngumiti sa iyong initaan, yan po ay hindi matabang lupa. Sige, tingnan natin ngayon kung aani ka sa Kanya. Matabang lupa yan pag umani ka. O, tanan mo ngayon ang ngiti. O, anong ipinalit sa iyo? O, edi mataba yung lupa, umani ka kaagad. O, saan ka aani? Sa matabang lupa. Ang iyo bang katabi, matabang lupa? Tanungin mo sa iyong katabi, mataba kang lupa. Magtatanim ako sa iyo ng pagpapalang ngiti at pagmamahal. Alam mo, kahit ikaw magmahal ng magmahal, pag matigas ang puso, anong aanihin? Walang aanihing kokonte, siguro. Hindi kasi sumusuloy ang halaman kapag ka rocky soil. Pero salamat sa Lord sa mga born-again Christian, matabang lupa. Ang lahat ng itatanim na pagmamahal, aani tayo. Palakpakan natin si Lord. Amen. Pipiliin mo ang tatamnan mo. Siguraduhin mo ang tatamnan mo ay matabang lupa. Soft heart. Lahat tayo, dapat soft ang heart. Ano mang itatanim na binhing salita ng Diyos, aani ka ng pagpapala ng kagalingan. Aani ka ng pagpapalang himala. Aani ka ng pagpapalang pabor. Aani ka ng pagpapalang proteksyon. Aani ka ng uncommon favor of God and men. Itong inihahasik ko sa inyo ay binhi. Ba't nga ba kayo napalakpak sa Lord? Tumatanggap kayo ng binhi. Ang salita ng Diyos at mga positive word. Ito po'y binhi. At salamat sa Lord, kayo'y may mga soft heart, kaya kayo pumapalakpak sa Lord. Tinatanggap nyo, aani kayo ng mga tinanim nyong luhaang kayo. Mori, para na sa akin, tatanimin ko pa, Lord. Luhaang ka sa pagtatanim. Pero sabi ni Lord, yan ang ating pinag-aaralan. Di po ba? Ang sabi roon, he that sow tear, siya nagtatanim ng may luha, ay aani ng may galak. Psalms 126:5. Inyo na lang pong balikan sa ating YouTube or JA1 by 1 page. Yung mga turo ko po from first week. So, paano mababagong isip? Pamamagitan ng salita ng Diyos. Bakit may mga taong mahilig magtanim, may generous heart? Alam niya at malinaw niya ang sinabi sa Biblia.
Wala kang sawa sa pagtatanim. Walang sawa ang ani. Nagtanim ako ng malunggay sa aming bakuran. Naging malunggay ng barangay. Ang pangit laang, sinasapak ang sanga. Dalawa ng sanga ang nasapak. Buti may natirang gitna. At ako'y nakakapanguha pa rin. Abay, manghihingi lamang. Sinapak pa. Ay okay lang, buhay pa rin. Kasi kami lang, may malunggayan yata dun sa amin. Kasi nagtanim ako. Pag ikaw ay may tanim, hindi lang ikaw nga ani, pati ang iba. Bakit? Overflowing ang harvest natin. Isang binhing itinanim, sagana ang bunga. Amen? Kaya ako'y nakakatikim ng mga bunga Kahapon kami nakain ang Reb Gudo Ninang. Ari po ay para sa inyo, isang Tupperware na papaya. Ano gang sarap? Papaya. Tapos yung isa naman, baka kasi sabihin nyo, sinabi pala ng review sa first service, hindi sinabi sa second. Kami po ay sama-sama ng mga area pastor. Hindi kami po habang nag-iintay ng aming time para sa simula, ako'y nakaupo. May nagbagsak ng tatlong packet na iba't iba. Almond, ano pa yung isa? Basta puro healthy. Iniuho, yung tira. Ninang, inyo ng lahat. Nasa bahay. Tapos sabi niya, bukas magdadala ako ng pang sausaw sa kape. Kasi kinabukasan, Saturday kami ay may, meron pa rin po kaming sama-sama roon, mga pastor. Nagdala ng pandimalila naman. Kadami. Ninang, inyo na po lahat ang tira. Sadya nyo bang itinitara para ako may pang-uwi? Okay. May tanim po kasi tayo. Nagtatanim po ako sa mga area for the glory of God. Kaya may ani, sabi nung isa, sabi ko, sa cholesterol, kasi may mga tumataas ang cholesterol, ano yung maganda para cloves? Clove ba yan? Sabi ko, ano yun? Yun po ay parang sanga na, yun po yung binababad sa tubig, tapos iinumin nyo. Anong lasa? Lasang kahoy. Ano yun? Sabi niya, Ninang, yayain nyo. Ako i-order sa online, bibigay ko sa inyo. Sabi naman ng isa, hindi, may dala ko din Ninang, inyo na rin. Naka-plastic, di ba? Pag ikaw ay may taning pag-ibig, aani ka. Diba? Tinikman ko, lasang kahoy nga. Inagay ko sa tubig. Lima-limalaan daw. Amoy pa yata sa bibig ko. Amoy po yung sabi nung isa, gusto nyo? Dito na ako na magkukwento, huwag na ikaw. Sabi naman nung isa, para lang icebreaker muna para icebreaker. Marami na akong deklarasyon kanina, icebreaker muna. Sabi nung isa, di pag-usapan natin paano madidetox ang liver. Puro nga mga senior na kami doon mga area, puro halos lahat senior na. Paano i-detox ang liver? Ay, Ninang, ganito. Sabi ko, paano may i-detox naman ng liver? Kailangan nyo pong bumili ng black bottled na olive oil. Nilista ko, black olive oil. Ninang, hindi black olive oil, black bottled. Black bottled na olive oil, lagyan nyo po ng kalahati na lemon. Yung pong black bottled na olive oil, ilagay nyo doon kapag ka nag-anointing of oil na glass, o kaya kung ikaw ay may sa mga yung paracetamol na ganyang cup, yan. Tapos half of lemon. Yan daw ay pag-detox ng liver. Nagtanim ako ng tanong. Anong tinanim ko? Tanong. Umani ako ng sagot. May tanong ka ba ngayon?
Sasagutin niya ng Biblia na sa panahon ng pagsubok, aani ka ng kagalakan, aani ka ng kapayapaan, aani ka ng tagumpay. Kapag ikaw ay may soft heart, tender heart, because of the Holy Spirit. Kami kumakain. May nagbigay nga ng papaya, maya-maya, ninang. Ari yung maganda sa kutis. O ano naman yan? Kutis naman. Lotion po. Saan mo yung binili? Sa Secret. Tapos ari po pamukha. Ano naman yan? Ninang pamukha. Baka nakikinig. Eto ngayon, dahil ako'y nagkakounsel habang nakain ako, nagkakounsel ako, naiwan ko. Nung ako'y pauwi, nasaan na nga yung panglagay sa ano raw? Tumawag ako, Reb Noel, nandiyan ka pa? Opo, naiwan ako, nabigay ni Pastora Rina, yung lotion at saka pangmukha. Saan po? Sa welcome room. Ay sige po, malapit po ako din eh. Tingnan mo nga. Ariga po, pinicturan. Oo. Sabi ko, kukunin ko na lang sa iyo sa Monday. Kasama ko si Sister Grace sa meeting. Kukunin ko na lang sa iyo. Iba-iba ang aking iniuuwi. Why? Kasi may mga tanim akong love. May mga tanim ako sa kanila. Sabi mo sa iyong katabi, huwag ka mag-alala sa iyong itinatanim. Tinatanim na anong tanim mo? Pag-ibig. Nagtatanim ka ng pagpapatawad. Aani ka ng galak. Anong itinatanim mo? Nagtatanim ka ng panahon. Aani ka ng kakaiba galing sa Lord. Tatanim ka ng pananampalataya. Kaya ang sabi ni Lord, Hebrew 10:37, huwag kayong mawawala ng pananalig sa takdang panahon. Kayo'y mag-aani kung hindi kayo magsasawa. May gantimpala. Hindi pa dumarating ang katugunan sa iyong hinihiling, maghintay ka. Ito na, dito papasok ang patotoo. Kilala niyo ang aking anak, Pastora Hana. Ginabayan siya ng Panginoong Diyos sa desisyon. Siya lang ang aming anak na babae. Siya pa naman ang nagsabi na mag-a-abroad. Iisang anak naming babae, ang sarap sanang kapiling namin. Ay, ako umiyak. Nilagyan siya ng Panginoong Diyos ng interest mag-abroad, going to Canada. Paano ka makakarating doon, anak? Wala po maming imposible sa Lord. Ako po'y mag-aaral sa Canada. Ha? Balita ko, mahal doon. Mami, walang imposible sa Lord. Oo nga, walang imposible. Sabi ko, anak, isik mo ang Lord. Alam nyo, nung lagyan siya ng Panginoon, ng pagnanasa, always remember, ang Lord ang naglalagay ng pagnanasa. Philippians 2:13. At kakayahan, ability. Wala tayong ipagmamalaki. Hininog niya sa panalangin, Mami, talagang ako'y pa Canada. Bakit? Ako'y nahingi sa Lord ng mga sign. Pag talagang, ba't gayon? Sa jeep, nakikita ko, picture ng Canada, doon sa office, may Canada. Laging, sabi ko, pray more. Mami, ako'y mag-aaral sa Canada. Kailangan lang ang pera. Magkano ang agency? Mami, 100,000. Wala tayong ganyan. O nga, Mami, wala tayong ganyan, pero meron tayong Diyos na makapangyarihan. Magkano ang ibinayad niya sa agency? 10,000. Pero marami nagsasabi, pag ganito ang bayad, 100,000, sigurado. Sabi ko, mas sigurado sa Panginoong Diyos. Mami, kami po'y balak ng magpakasal ng aking boyfriend. So to make the long story short, simpleng kasal. Why? Kasi kailangan pa rin nila ng pera para papuntang Canada. Anong itutulong namin? Kami nasa pagsubok. Sabi ko, anak, wala kami maitulong sa iyo. Okay lang, Mami. God is good. God is good. Basta, hindi po nang nasa heart ko Gusto ko mag-Canada para kayo matulungan ko. Nakasal siya.
marami rito ay, ang ilan sa inyo ay naging ninang. Simple lang ang kasal. Kaya naman yun eh. Hindi bongga, hindi may, simple lang kasal, basta ang presensya ng Lord. Nakasal ang anak namin. And then, doon sa agency, halagang 10,000. Pero ang Diyos ang kasama. At nung siya makarating doon, praise be to God, naging smooth ang kanyang pagkaalis. Ano bang ipipresent namin na kailangan daw kami ay may mga show money at kailangan may mga gani-ganito ay ang aming property ay nakasangla that time. Ano nga year yon? 24? 23. 23. Nakasangla ang aming lupa't bahay because ginamit dito for the glory of God. Yun naman po si Lord. Paano? Makikita sa record. Pero walang imposible sa Lord. Gumawa ng paraan ng Lord, nabayaran, gumawa kami ng paraan, nanghiram sa bangko, and then nabayaran, and then hawakan namin ng titulo para may pakita lang kami titulo. Wala po kaming ganong, alam niyo naman, kami under test then also sa finance. Pero nga may pinangawa kay pangako ng Lord. Ang pinangawakan ng pastorahan na may pangako ang Lord sa kanya, word ay napakalaga. To make the long story short, naging maayos lahat. Favor upon favor. May mga nakuha pa sa RHU. Naroon na siya sa Canada. Hinahabol pa siya ng mga pagpapala. Dahil nung pandemic, sila ay bilang medtech, sila ay talagang taking the risk. Kaya naroon na siya sa Canada, may dumadating na blessing galing RHU. Palakpakan natin si Lord. Anak, may dumating dito. Nasa iyong bangko. Nagagamit for the glory of God. Ang Lord po, all things work together for good. Kapag kaplano niya, kailangan lang po salita ng Diyos. Yan po ang ginagawa ni Lord. Kinikilos ay word. Kailangan may word ka sa iyong hakbang. Hindi ka matitinang. Pagdating na niya doon, syempre, babago lang sila. And praise be to God sa buhay ni Rev Zani, ang kanyang ninong, and Pastor Edith. Salamat, the Lord bless you. Pinatira sila for 6 months ng libre. Palakpakan natin, Lord. Siya'y pumasok, nakatapos ng pag-aaral for the glory of God. At ang aking manugang nagkatrabaho, favor ni Lord. Siyempre, decision making kasama dapat si Lord. Ang aking anak napapasok for the glory of God, to make the long story short, marami silang pinagdaanan, napapasok sa chair doon, and then meron siyang sideline na Burger King. Sa Burger King, pinangangakuan siya, dito ka na, mag-stick ka dito. Umalis ka dyan sa iyong company, dito ka lang mag-stick, bibigyan ka namin ng PR. Tutulungan ka namin sa PR. Humingi sa amin ng prayer. Mami, Daddy, ano po ba? Ako'y nasa chair doon, sideline ko, a Burger King. Sabi ni Ali, anak, God will give a sign, God will impress unto you, God will make a way kung saan ka talaga. Dumating ang time. One time, nabasa ang kanyang sapatos. Kumawang sa harap ng supervisor ng Burger King. Siya ay sinabihan. At yun po, sa pangyayari yun, sabi ko, umalis ka na dyan sa Burger King. Mag-stick ka sa chair doon. Kilos siya ng Lord. Simpleng kumawang ang sapatos, kung ano-ano nang sinabi. Akala ko ba, pinangakuan ng PR, tapos sa ganun lang, kung ano-ano na. That hurt him. Pero okay lang sa kanya. Sabi ko, umalis ka na dyan, mag-stick ka sa chair doon. True. Yung counsel na yon for the glory of God. Umalis siya sa Burger King, nag-stick siya sa chair doon. May inihanda ang Lord na supervisor doon at HR. Yung HR na dapat ay magre-retired na. Nasa retirement age, pati yung supervisor dapat ay magre-retired na. Hindi nagre-retire hanggang hindi PR. 13 months lang for the glory of God. Ang bilis for the glory of God. Last week, sinabi ko sa inyo, check na yung iniintay nilang letter from immigration. Check, isa na lang. Last week lang yan. Sabi ko, isa na lang, PR na. Praise be to God. Anong araw, my love? Nitong week na ito, sinabing PR. Thursday. For the glory of God.
Daily. Sabi ko, kung hindi ngayon, bukas. Kung hindi ngayon, bukas. Nasabi ko sa anak ko, kung hindi ngayon, bukas na rin ang PR nyo. For the glory of God. Thursday, dumating. Congratulations. Ali and Hannah Betonyo. Congratulations. President. Permanent resident in Canada. Ang biday si Holy Spirit. Kumilos ang Panginoong Diyos. Doon sa chair doon, ginamit. Ginamit po talaga. Amazing si Lord. Nung ipasok by faith talaga, by faith. Sabi niya, Mami, sino kaya sa amin dalawa mag-a-apply? Sabi ko, i-impress sa'yo ng Lord. Pray kayo, pray. Humble lang, humble. Sa mga pinagdadaanan nyo dyan, pagsubok, dyan sa iyong trabaho, sa school, dyan sa ministry. Humble lang. Humble anak, humble. Magpakumbaba ka. Ano man ang binibintang sa iyo, magpakumbaba ka. Marami pong test na pinagdaanan ang pastorahan. Lalo't malayo sa amin. Ang kaya niya lang gawin, umiyak sa Lord. Sabi ko, may blessing ka. Naroon ang gabay ni Holy Spirit. Praise be to God. Yung magre-retire na HR, hindi makapag-retire hanggang hindi PR. Ginamit ni Lord. Ang maganda pa rito, kumilos ang Panginoon. Maraming pwedeng pagdalhan ng kanilang application. Pero sa pinakamabilis, mag-approve, doon nadala ang kanilang papel sa Monterrey. Lord, ikaw yan talaga. Iyak po kami mag-asawa sa kagalakan. Kaya sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, walang imposible sa Lord. Nagtatanim ng may luha, aani ng may galak. Dire-diretso ang pananampalataya. Patutunayan ni Lord siya'y tapat. Patutunayan ni Lord siya'y makapangyarihan. Patutunayan ni Lord ang kanyang purpose. Kaya, sabi niya, Daddy, Mami, ang kanya pong motibo ay kami tulungan. Maganda po ang motibo ng aking anak. At doon po ay siya'y ministry, trabaho, nag-aaral. Gusto niya pong maging medtech, full-fledged medtech sa Canada. Kaya siya po yung nag-aaral. Siya po ay, yun po ang susunod, pasado, Lord God. At siya ay magiging medtech in Canada. Siya po ngayon ay nasa isang ospital, ang Pastor Hannah, at si Ali naman po ay doon sa glass construction. For the glory. Palakpakan natin si Holy Spirit. Si Holy Spirit po yan. Si Holy Spirit ang naglalagay ng pagnanasa. Kaya dito, paano maririnyo ang mind? Through the Word. Yan po ang ating pinag-aaralan. So, number 1, through the Word. Diyan po lagi ang aking ibinabato kay Hannah. At sa bawat isa. Tandaan nyo, ito po ang baon ng pastorahan ng Word of God. Psalms chapter 5, verse 12. The righteous will be surrounded with a favor like a shield. You need to be humble, anak, all the time. At sa inyong lahat. Proverbs 22:4. By humility and fear of the Lord are riches, glory, and honor. Wala tayong ipagmamalaki si Holy Spirit sa likod ng lahat ng mabuti, lahat ng tama, lahat ng uri ng pabor. Palakpakan natin si Holy Spirit. So, ito ang ginagawa ni Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ay gumagamit ng Biblia para ituwid ang ating pag-iisip. Ito po isa number 1. Para ma-renew ang mind, number 1, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yan po lagi ang ibinabato ko sa Pastora Hannah. Word of God. Nakita rin po ng Panginoong Diyos sa kanya ang kanyang passion sa pag-aalaga for the glory of God. Na kahit siya'y pagod, pag may nangailangang ika-counsel, iiwan niya ang bahay. Pupuntahan niya ang ika-counsel. Ako po bilang nanay, ako'y tuwan-tuwa for the glory of God. Nakita sa kanya ng Lord, pagiging passionate sa pag-aalaga.
Kaya ang sabi ko sa kanya, anak, ang sinimulang mabuti ng Lord sa iyo ay kanyang lulubusin. Ang sinimulan, Philippians 1:6, ang sinimulang mabuti ng Panginoon sa buhay mo ay kanyang lulubusin hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Huwag kang mag-iimbak ng mali. Huwag kang mag-iimbak ng basura. Ang kasalanan ay basura. At yan ay nangangamoy, nabubulok, kaya sumasama. Hindi nagugustuhan ng iyong kasama kasi mabaho, masangsang. Pero salamat sa Lord, ang kaharap ko rito, walang basurang nabubulok na kasalanan. Isinusuko lahat kay Lord. Sabi mo sa iyo, kaliwat kanan, isinuko na nating lahat. Hanggang mamaya kung may isusuko po, ipalakpak mo yung kamay, isusuko mo lahat. For the glory. Number 1, sa mamagitan ng salita ng Diyos, mababago ang ating isip. Ang banal na Espiritu ay gumagamit ng Biblia para ituwid ang ating pag-iisip. Habang nagbabasa at nakikinig tayo, unti-unting binabago niya ang maling paniniwala, pinapalitan ng katotohanan. Hindi po natinag ang Pastora Hannah for the glory of God at si Ali. Sabi ko, anak, 10,000 lang ang agency babayaran mo. Sa iba ay 100,000. Pero salamat sa Lord. Kung may word ang Lord talaga sa iyo, go. Pinahintulutan ka namin. May word ang Lord sa Kanya. At marami pa akong pabao na word of God. At tuwing tatawag siya sa akin, magme-message, word of the Lord. Ang aking ipinapasa sa Kanya. Biblia ay ginagamit ng Holy Spirit para maayos ang maging pananaw natin, lalo't higit sa panahon ng pagsubok. Number 2, paghatid ng conviction. Yan ang ginagawa ni Holy Spirit. Kinikilos ang Word of God. Number 2, naghahatid ng conviction. Ang Espiritu ng Diyos ang nagpapakita kung ano ang mali o hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Trabaho yan ni Holy Spirit, hindi mo trabaho. Si Holy Spirit ang nagpapakita ng tama at mali. Kasi baka sasabihin mong mali, baka sa Holy Spirit tama. Kaya tayo, yung 7 manifestation of the Holy Spirit na tinuro ko sa inyo, yan po'y mahalaga. The Spirit of knowledge, understanding, Spirit of the Lord, Spirit of counsel and might, Spirit of fear of the Lord. Isaiah 11:2. Itinuro ko po yan sa inyo. Sa atin, pinaturo. The gift, yan lahat ay puro Holy Spirit eh. The 7 manifestation of the Holy Spirit, mahalagang mahalaga yung daily sa atin. The gift of the Holy Spirit. Alin yung gift? Different gifts. Kahapon may pinag-pray ako doon sa aming gathering. Yun po ang aking idiniklara sa kanya. The 7 manifestation of the Holy Spirit. Isaiah 11:2. And the gifts of the Holy Spirit, and the fruit. Hindi natin kaya mag-create ng love. Hindi natin kaya mag-create ng joy. Ang kaya nating gawin at dapat gawin, magpasakop, magpakumbaba, manalangin, manalig, magtiwala. Pero yung puproduce ng love and strength, si Holy Spirit, through the Word. Iko-convict ka niya pag mali ka. Mahalaga lang, you need to have an attentive ear, listening heart, soft heart. So, ang gagawin ni Holy Spirit, iko-convict. Ang Espiritu nagpapakita kung ano ang mali o hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ipapakita niya ni Holy Spirit. Hindi ito paninisi, kundi banayad na paghatak pabalik sa tama. Hindi ka mapapakali pag may ginagawa kang mali. Sino gusto rito, deklarahan ko ng gayon? Abay, wala.
Taas ang kamay nang hindi mapapakali pag may ginagawa kang mali. Dideklarahan ko. Taas ang kamay. Kakaunti. Yung pong nataas ang kamay, humble siya. Open siya sa gusto ng Lord. Oh, close your eyes. Taas ang kamay. Hindi ka mapapakali. Kasi kaya hindi ka na, makinig kayo, hindi kayo makataas ng kamay, hindi nyo gaalam si Holy Spirit ang kikilos. Matagal nang kumikilos. Kaya lang, matigas ang puso. Kasasabi lang. Siya naghahatid ng conviction. Hoy, maling ginagawa mo. Hindi ka. Shepherd siya eh. Kaya lang minsan hindi maramdaman matigas. Pero yung isang malambot ang puso dahil ng salita ng Diyos, madali niyang ma-discern. Ako, ayaw nito ni Lord. Ay, ako hindi mapanatag. Hihingi ka ng tawad. Magpapatawad ka kaagad. Why? Ikaw ay may soft heart. Hindi ko naman kailangan pataasin pang inyong kamay. Kaya lang kailangan laang makita sa inyo yung willingness. Kasi ang totoo, si Holy Spirit ang nagko-convict. Kaya lang yung iba hindi niya maramdaman. Why? Maraming basura sa puso. Pero dito sa harap ko wala. Magiging sensitive ka sa leading ni Lord. Alam mo, ang inaayawan ni Lord kasi wala kang basura sa puso. Pumalakpak kang magiging sensitive sa Holy Spirit. Hindi mo naman kailangan itaas pang kamay, Lord. Huwag ako mapakali. Sa totoo lang, hindi ka talaga mapapakali kung mas soft heart. May soft heart ka. Pero panatag. Ang isang may basura, okay lang, sanay na siya. Pero hindi ka mapapanatag dahil mahal ka ni Lord kapag may ginagawa kang mali. Sino rito ang naniniwalang idedisiplina ni Lord ang minamahal niya? Pasalamatan natin si Lord. Yun ang ginagawa ni Holy Spirit. Ang Espiritu nagpapakita kung ano ang mali o hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Through the Word. Hindi ito paninisi, kundi banayad na paghatak pabalik sa tamang daan. Kaya wag mo sasabihin, pag ikay sinasabihan baka gusto mo ako'y bumalik pa sa dati. Aba, wag nyo yang mabibitawan sa bibig. Nagbabanta ka? Delikado. Sino rito ang sa pabuti? Sino rito ang sa payaman? Mas malakas talaga pag payaman. Sino rito ang palapit ng palapit kay Lord? Sino rito ang hindi magsasabing, sino rito ang nagsasabing, never mamutawi sa iyong bibig na ikaw ay babalik pa sa dating buhay? Never. Sabi mo, partner, never malalabas sa bibig ko na ako'y babalik sa dating buhay. Ang buhay ko'y sa pabuti. Ang buhay ko'y sa paganda. Ang buhay ko'y sa palapit ng palapit kay Lord. Kaya pagdating ng Panginoong Yesus, kasama akong sasalubong. Ang lalabas sa aking bibig ay mga nakalulugod kay Lord. Pumalakpak ang lalabas sa bibig ay nakalulugod. Trabaho ni Holy Spirit ang tayo bigyan ng bagong puso. Binigyan ka na. Trabaho ni Holy Spirit tayo bigyan ng bagong buhay. Meron ka na. Trabaho ni Holy Spirit ang ikaw ay bigyan ng bagong isip. Trabaho mo ang magbasa ng Biblia at makinig. At sumunod at magpasako. At kapag ikaw ay tinutuwid, maging masaya ka. Huwag mo sabing, sila lang, ikaw. Alalahanin mo, 4 ang nakaturo sa iyo. Maging masaya kapag itinutuwid. Number 3, anong ginagawa ni Holy Spirit? Pagbibigay ng bagong pananaw. Sa gitna ng problema, binabago niya ang paraan ng ating pagtingin. Mula sa takot o galit, papunta sa pagtitiwala at kapayapaan. Yan ang may soft heart. Mula sa ikaw ay dating galit na galit. Pagka may problema, galit na galit ka. Dahil sa gumawa ng problema, ngayon hindi. Nahahabag ka. Puso yan ni Lord. Kung merong gumawa ng problema sa pamilya, nararamdaman mo ay habag.
Andiyan ba tayo? Pusong mahabagin para sa gumulumikha ng problema. Alam mo, hindi mo siya kayang baguhin. Pero sa pananalangin mo, radical transformation, Lord, sa kanyang puso. Alam mo, ikaw sa harapan ng Lord, nariyan si Holy Spirit, ba't hindi ka manalangin ng walang patid? Anong ibig sabihin ng manalangin ng walang patid? Saan ka man naroroon? Basta ikaw ay nakafocus kay Lord, pray. Why? Kung alam mo sa sarili mong ikaw ay tinutugon, ba't hindi ka manalangin ng manalangin? Sino rito ang alam mong tinutugon ka ni Lord? Di pray and pray. Hindi naman dito laang. Sino rito ang alam mong tinutugon ka ni Lord? Pray not only for yourself, but for your family and genuine family. Pero alam mo, yung iba na hindi naman nila alam na sila tinutugon, parang paggising laong, pagkakakain laong. Tapos pag minsan nga kakain, kagaya ng istorya. Libre dito, mga pastor. Eat all you can. Pumasok yung pastor. Eat all you can Pasok ang pastor. Pasok. Kumain. Nung aalis, hinabol. Bayad ho. Payment. Di ba libre? Kita ho namin kayo. Hindi kayo totoo. Bakit? Kayo'y nanalangin. Kayo'y kumain na lang, hindi nag-pray. Ang alam ho namin, kapag pastor, o tunay na born again, nagpe-pray muna bago kumain. Sabi mo siya, katabi, partner, baka may eat all you can dyan. Na libre. Meron dyan. May tip ako sa'yo, magpe-pray ka muna. Para hindi ka singilin. Siningil? Hindi nag-pray. Sabi mo siya, katabi, kumusta ka? Bago ka kumain, nagpe-pray ka ba? Kung alam mong ikay tinutugon ni Lord, di ba ang sarap laging lumapit sa Panginoon? Sino rito? Hallelujah! Sa buong maghapon, maraming beses kang nananalangin kay Lord. Talaga ha? Alam mo ikay tinutugon, bakit naman konti lang ang prayer mo? Dagdagan mo sabihin, partner. Dagdagan panalangin. Alam kong tinutugon ka isama mo na rin ang aking prayer. Ito po, pwede po pag hindi kayo magkasabay na nalangin ng inyong asawa o ng inyong anak, ganito ang sabi mo, Lord, anumang pong panalangin ng aking asawa o ng aking anak, ako'y umaagri maganap ng higit pa sa kanyang hinihingi. Ganon din sa oras na ito. Kayo na ha. Father, in Jesus' name, anuman pong panalangin ng bawat isa, ako'y sumasang-ayon, mangyari ng higit pa sa kanilang hinihingi at inaasahan, spiritually, physically, financially. Hallelujah, magkaroon ng malambot na puso, magkaroon ng bagong isip, galing sa'yo, may bagong puso na, may bagong buhay, bagong isip, pamagitan na iyong salita. I agree sa mga kahilingan ng bawat isa because, oh Lord, Ephesians 3:20, you are able to do exceedingly beyond our imagination. I agree to your prayer request. Higit pa sa inyong prayer request. Say amen! Gawin din nyo yan sa iba. Panalangin ko po iyan. Ano man pong kahilingan ng mga nagpadala ng message o mga J1 family, ay Lord, ako'y sumasang-ayon. Higit pa sa kanilang hinihingi. Dadagdagan mo naman, baka kasi ang sinang-ayunan mo, manalo ako sa wedding. Iinak ko sinang-ayunan. Kaya sabi ko, higit pa. Ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Baka may pananalangin tumama ako sa bingo, tumama sa loto. Itapos ng ayunan mo. Kaya dito, ayon sa gusto ng Lord, higit pa sa kanya hinihingi. Amen? So, ang Lord ay nagbibigay ng bagong pananaw. Nararanasan ko po yan. Nababago po ang aking pananaw. Sa naaapi, ako'y nahahabag. Kahit pa po yung sinasabing nagkamali, ako po'y habag na habag. Dati hindi. Sa nagkamali, ako'y nagagalit.
Pero ngayon, unti-unti binago ng Lord ang puso ko. Sa mga nagkakamali, ako'y nahahabag. Sinong gayaon? Sinong gusto pala gayaon? Puso yan ni Lord. Hindi tayo yon. Ang kailangan lang natin gawin, magpakumbaba lagi. Panginoon Diyos, lahat ng anointing, lahat ng galing, lahat ng nakikita sa aking tama, husay. Kayo yun, Holy Spirit. Kayo yun. Kayo yun talaga. Sino nagsasabing sa lahat ng husay, galing, talent, lahat ng husay, galing ko, kabait, si Holy Spirit ang kumikilos. Palakpakan natin si Holy Spirit. That is humble. So number 4, pagpapaalala sa katotohanan. Ito ang ginagawa ni Holy Spirit. Kikilusin ang word, number 1. Number 2, iko-convict. Number 3, papaltahan ng maling pananaw habang ikaw ay nagdudwell. Number 4, paaalalahanan ka ng katotohanan. Anong ipapaalala sa'yo? Ang narinig mo. Ang nabasa mo sa Biblia. John 14:26. Ang banal na Espiritu ang tagapagturo at tagapagpaalala. Ipinapaalala niya ang mga pangako ng Diyos kapag tayo'y nanghihina. Kaya imbak ng Word of God. Trabaho ni Holy Spirit sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong sarili, na ipaalala ang natutunan mo. Kaya kailangan rinig ka ng rinig. Fellowship ka sa men's fellowship, makipag-fellowship ka sa prayer group, makipag-fellowship ka sa mentoring, sa mga gathering. Diyan ay may Word of God. Trabaho ni Holy Spirit na ipaalala sa'yo ang kailangan mo sa panahon ng pagsubok. Maganda po bang balita yan? Palakpakan natin si Holy Spirit. John 14:26. And last, unti-unting pagbabago ay trabaho ni Holy Spirit. Hindi agad-agad ang transformation. Habang tayo'y nananalangin, sumusunod, nagpapasakop, unti-unting nababagong isip, ugali at desisyon. I-align ni Lord ang desisyon mo sa desisyon na gusto niya para sa'yo. Anong kailangan? Pray. Ang kailangan magpakumbaba. Ang kailangan magsisi, magpatawad, magpasakop. Ang kailangan sumunod. Dadaling ka ni Lord sa tamang desisyon. Sino may gusto noon? Anong ginagawa ni Holy Spirit? Number 1, para marinyo ang mind. Number 1, kikilos siya sa Word of God. Anong number 2? Iko-convict ka niya sa iyong mali o tamang ginagawa. Number 3, ano number 3? Bibigyan ka niya ng tamang perspective. Tamang perspective ay ayon sa Biblia. Ito ang basis. And number 4, John 14:26, ipapaalala niya sa iyo ang mga pangakong pinanghahawakan mo, ang mga salita ng Diyos na narinig mo. Kapag naririto ka, dapat nakikinig ka. Hindi ko alam kung kailan ka itetest ni Lord sa faith. Lahat tayo daraan sa tests. Why? Ang isasama ni Lord doon ay genuine ang faith. Sasama niya sa langit ay may genuine faith. May genuine love. Kaya kinig ng kinig sa Word of God. Ipapaalala yan sa iyo ni Lord. And last, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Kailangan mo lang imanalangin. Magsuko na nagpapatigas sa puso. Magsuko ng buhay. Magpasakop sa kalooban ng Lord. At sabihin mo, ginugusto ko, Lord, ang gusto mo, inaayawan ko ang ayaw mo. Next week po natin isusundo. Sino rito ang gustong sa pagsubok may galak? Sa pagsubok may kapayapaan. Sa magsubok magtatagumpay ang bawat isa. Nasaan na po ang ating music team? Parang nakakarinig na kayo ng... This time, close your eyes.
Alam ko marami kayong kahilingan. Pero itong nais kong sabihin sa bawat isa. Pagtatagumpayin ka ni Lord sa tukso. Pagtatagumpayin ka ni Lord sa iyong pagsubok na pinagdadaanan. Just remain humble. Have a soft heart. Iwaksin mo ngayon ang lahat na nagpapatigas sa iyong puso. Iwaksin mo ang worries. Sige, sabi mo, Lord, ano man ang gumugulo sa isip mo, kayang palta niya ni Lord. Magsuko ka lang ng buhay mo sa Lord. Sige, isuko mo. Lahat. Lahat ng kasalanan. Nagawaan ka ba ng iba? Ng hindi maganda? Forgive them. Forgive. Ikaw ay nais ng Lord bilang kanyang anak, ipagtagumpayin. Lahat tayo may laban sa buhay, pero meron tayong buhay na Diyos na kasama. Ang init na nararanasan natin, minsan tayo nagrereklamo sa init. Ito'y pagpapaalala na may imperno na higit pa sa init na nararanasan sa lupa. At ayaw ni Lord na may mapapapunta doon. Kaya ang gusto ni Lord, ayusin natin ang relasyon natin sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Isuko mo yung buhay. Sa iyong pagtayo, tayo aawit. Ito ay prayer song. Focus ka lang kay Lord. At mamaya, ihilingin ko a sanctified life through the power and fire of the Holy Spirit. Yun din bang gusto mo? A sanctified life? That God will gonna purge you. Maputo lang anumang pinagmumula ng kasalanan sa buhay mo. Hihilingin ko mamaya after nating umawit. Yun din bang gusto mo? Maputol na ang dapat maputol. Mawasak ang dapat mawasak. Maalis ang dapat maalis. Sabihin mo lang, Lord, I'm willing. Lord, I surrender my life. Tumayo ka sa nagsusurrender ng buhay. Taas mo yung dalawang kamay. Sabihin mo, sinusurrender ko sa iyo ang buhay ko, Lord. Ikaw lang ang patuloy na mag-maneuver ng buhay ko. I surrender my life to you, Lord, everything. Hallelujah. Nagsusuko ng buhay sa iyo, Lord. Sinasabi, Lord, move, Holy Spirit. Sige, ora bakaya na lahay. Maputol ang anumang pinagmumula ng kasalanan sa buhay ng bawat isa na nagpapatigas sa puso. A soft heart, a tender heart, para sa kapayapaan, kagalakan at pagtatagumpay. Holy Spirit, move sa nagsusuko ng buhay. Suriin mo ang buhay ko, Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko. sige, ipitang mo lahat yan. Lahat ng basura, ora bakayarahay. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, kayo pumabago. Kayo ang bumago ng puso. Nilagyan ko ng bagong puso. At kung may mga kasalanan na nagpatigas,
ng connection, yakarabasa na bang uri ng kasalanan sa buhay ng bawat isa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Fire of the living God. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Sa mga nagpapakumbaba, riches, glory, and honor. Sa mga nagpapakumbaba, maputol, madestroy ang gawa ng kaaway. Yes, in Jesus' name. Thank you, Lord. Panginoon, magiging handa ang bawat isa sa muli mong pagbabalik sa bawat tahanan at pamilya ng bawat isa. Masayang pamilya, masayang samahan, masayang pamilya, masayang pagsasama, maunlad na buhay, malakas na buhay espiritual, malusog na katawan. Hallelujah! In the name of Jesus, masaganang buhay, buhay na pinagpala. Yes, in Jesus' name. Sige, sabihin natin kay Lord, papurihan ka, sambahin ang ngalan mo. Itong buhay ko, gamitin mo. Let the people of God, sabihin kay Lord, sabihin natin kay Lord, gamitin mo upang mapurihan sambahin. Sambahin ang ngalan mo. For the last time. Itong buhay ko. Thank you, Jesus, for the freedom, for the miracle. Maging sa online, healing upon healing. Sa lahat ng nasa online narito, freedom upon freedom, abundant life, prosperous life, life that is continually guided by your Holy Spirit, a life that is anointed to flourish, a life, hallelujah, that is abundantly blessed. Isaiah 58:11, maganap, highly favored, the righteous will be surrounded with a favor like a shield. Kayo, God, ang may sabi, riches, glory, and honor sa mapagpakumbaba. I decree and declare a soft heart. I decree and declare a renewed mind. Panginoong Diyos, salamat ang bawat isa'y magiging uhaw sa iyong salita. Hunger and thirst for your word. Magiging prayerful, magiging worshipful, magiging teachable in the name of Jesus. Salamat, O God, and humble, having a God-fearing heart. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Salamat sa araw na ito sa itinuro mo. Salamat kayo, O God, ay lumili ka ng magandang patotoo sa buhay ng bawat isa. Salamat sa muli mong pagbabalik. Kami masusumpungan mong matapat sapagkat tinuruan mo kami to have a tender heart, pusong maibigin, pusong mahabagin, pusong mapagpatawad, pusong nagpapasakop sa iyo. My Lord, malinaw sa amin, kinikilos mo ang Word of God, kinoconvict mo kami, Holy Spirit. Hallelujah, iniaalay mo sa iyong perspective ang aming perspective. My Lord, patuloy, O God, hallelujah, na ikaw nagpapaalala sa amin ang iyong mga salita. Kaya ang bawat isa, O God, ay patuloy na tatanggapin ang victory, ang peace, and joy from the Holy Ghost. Receive, hallelujah, victory upon victory, peace upon peace, joy upon joy, blessing upon blessing, healing upon healing, miracle upon miracle. And we will be sensitive to you, Holy Spirit. Day by day, kami nababago because of you, Holy Spirit. Ikaw ang aani ng parangal sa aming mga buhay. Pamilya, maglilingkod sa iyo ng totoo. To God be the glory, today and forever. In Jesus' name, say amen. Sabi mo sa iyong kaliwa at kanan, partner, aani ng matinding parangal sa iyo si Lord. Amen. Praise God. Mas maganda po sa sunod na linggo. So, God willing, matapos tayo ng
Yan, praise God. Hallelujah. Ayan, tayo po may tinanggap na matindi sa Panginoon. Kaya ngayon, darako po tayo sa paghahandog. Malinaw po kanina ang ating narinig. Psalm 5:12, sa patuloy nating katapatan, pagsunod at pag-ibig sa ating Panginoon, God will surely bless the righteous and surround with favor as a shield. Grabe, papalibutan tayo ng mga pabor. Ano po, minsan pa po sa ating paghahandog, ang pangako ng Lord, kung ang isip ng mundo ay mas maganda ang tumanggap kaysa magbigay. Sabi po sa Acts 20, it's better to give than to receive, dahil sa bawat tanim mas siksik, liglig at umaapaw ang aning pangako ng Panginoon. Higit pa sa ninanais, He can bless you abundantly. Ephesians 3:20. Maaari na po tayo maghandog, and let's give with a cheerful heart. At sa bawat announcements po, tayo po ay makipag-coordinate sa ating mga AG leaders at ipopost po sa ating GC ang ating mga daily na mga gawain po. God bless po. Hello po. Yan, blessed day po sa ating lahat. Yan, lahat po ng youth na ages 13 to 22 years old. Yan, kaway-kaway tayo dyan. Yan, mga ka-ayers. Yan. So, meron po tayong ginaganap na youth plug-in tuwing Monday, 8 p.m. And ginaganap po yun through Gmeet, and sinasend lang po yun sa ating mga GC. Ayan, at syempre, hindi mawawala ang ating face-to-face fellowship. Yes, nagbabalik po ang ating youth gig. Yan, this coming July 25 na po. So, let's free ourselves and let's invite our friends, classmates. Yun, sama-sama po tayong lumago at magpalalim sa presensya ng ating Panginoon. Thank you po and God's best. At after po ng second service, hanapin lang po natin tong orange flag para lang po sa quick prayer and gathering. Thank you po. Praise God. So this time tayo po'y darako sa Holy Communion. Father God, salamat sa aming ipapartake ang benepisyo ng Cross of Calvary sa lahat ng magpapartake. In Jesus' name, thank you for the power of the cross. This time, meron po tayong kakantahin. Focus lang tayo kay Lord. I pray, Lord, I decree. Focus ang bawat isa, Lord God, sa iyong kabutihan, Lord Jesus. At everyone will experience your mighty touch for the healing, for the freedom.
Kayo, Panginoong Yesus, ay napako sa krus. Ang lahat ng kasalanan namin na may kabayaran ay hindi namin kabayang bayaran ay pinayaran nyo. Kayo ang pinahirapan. Kayo ang naghirap at nagsakit para sa kapatawaran ng aming kasalanan. Salamat, Panginoong Yesus. Salamat. And thought of me above. Salamat sa iyong matinding pag-ibig.